O, pa-file na po mga kababayan ng multiple cases itong si Bamban Mayor Alice Goo matapos mapatunayan na hindi man siya talaga Filipina o Filipino kundi isang Chinese. Yung identity niya, mga kababayan, ninakaw lang mga kababayan doon sa isang Pinay. Si Alice Goo Lial. Ang totoong pagkatao mga kababayan ni Alice Goo ay Go Waping, isang Chinese national. Pero I think maganda yung proposal po ni dating Senator Laila de Lima na dapat po wag nang magsayang ng panahon. Yung Bureau of Immigration na niya can arrest Alice Goo without a warrant. Abogada kasi itong si de Lima, kaya alam niya yung batas. So yan ang proposal niya po. The Bureau of Immigration niya may enforce a warrantless arrest against suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo for identity theft and serious violations of immigration laws. May punto po si de Lima kasi yung co-waranto po, dadaan pa yun sa proseso para naman yun sa pagtanggal sa kanya bilang mayor. Kaya multiple cases po ang kinakaharap ni Alice Goo. Yan po yung sabi ng Office of the Solicitor General, si Guevara, Solicitor General Medardo Guevara. Sabi po ni Guevara, among the legal actions niya being considered by the OSG against Goo are co-waranto case and the cancellation of her birth certificate as recommended by the Philippine Statistics Authority. Yung Commission on Elections din po is considering filing a case against Goo after the NBI confirmed na yung kanyang fingerprints match that of Goo Huaping, isa pong Chinese national. Pero sabi po ni de Lima, pwede na niya yung warrantless arrest. It is legal niya through the Bureau of Immigration. Pwedeng gawin po for stealing another person's identity at saka yung violation ng immigration laws. So sabi po ng dating Justice Secretary at dating Senador, ang DOJ niya may initially treat this case as a simple immigration case, noting that the department may pursue immediate legal remedies instead of waiting for the proper filing ng criminal cases against Goo before the courts. Kasi matatagalan pa. Baka po biglang tumakas tulad ni Pacquiao, agtago. Mayaman po at maraming connection po itong si Alice Goo. Kaya may punto mga kababayan si de Lima. So paliwanag mga kababayan ni de Lima, it would also be then unnecessary niya to still file a co-waranto case against her if the purpose solely is to put her immediately under preventive detention and stop her from performing her spurious position as mayor after the lapse of her current preventive suspension period. Yung co-waranto kasi po, para matanggal siya bilang alkalde ng Bamban Tarlac. So I think mga kababayan, tama itong mas maganda yung naging recommendation po, yung sinabi ni Laila de Lima. So kung violation ng immigration laws mga kababayan, immediately pwede siyang i-deport. So hindi na kailangan yung co-waranto kasi ipapatapon na natin pa China. So wala na, hindi naman siya makapag-perform as mayor ng Bamban kasi itinapon na siya pa puntang China. Kaya lang, mga kababayan, dapat may mga investigation pa, lalo na po doon sa involvement nito sa mga mabibigat na kaso, operations ng sindikato. So sabi po ni de Lima, si Goo niya could be placed at the BI deportation facilities pending her trial for multiple criminal offenses. Pag na-convict niya siya, Goo should only be deported to China after serving her sentence. So kailangan muna makulong siya dito po sa Pilipinas kasi po batas ng ating bansa ang kanyang binayolate, sinalaula po. Siyempre may mga kasabwat siya, lalo yung sa birth certificate, nakakuha siya ng Filipino birth certificate po, pati pangalan po, ninakaw yung pangalan ng isang Pinay. Ngayon, si Goo po, nasa immigration lookout na rin siya.
Hindi lang po si Goo, kasama yung mga iba pang personalities, 17 others. After the filing of human trafficking cases against them in connection with the Philippine Offshore Gaming Operation or POGO Hub sa kanyang municipality sa Bamban. Then, mayroon pang kaso ng human trafficking involving the operation ng POGO sa Purak, Pampanga. Yung COMELEC naman po, nagre-ready din ng kaso, criminal case against GOO for supposedly making false claims sa kanyang COC nang tumakbo siya bilang mayor po noong 2022 elections. So yan ang inabot niya, mga kababayan. Yan po yung lumaki sa farm. Hindi naman pala lumaki sa farm, mga kababayan, kundi lumaki sa kasinungalingan. O diba? Yung kanyang identity, bunga ng kanyang kasinungalingan, pati yung kanyang pagka-mayor. Lahat po. Kaya lumaki sa kasinungalingan, hindi po lumaki sa farm. Lumaki sa kasinungalingan, lumaki sa China kasi 13 years old na siya. Kaya hindi po maalala kung ano yung kabataan niya. Basta niyan, lumaki ako sa farm, Your Honor. Ngayon, sabi rito, Goo escaped the hearing Wednesday saying she was stressed and feeling prejudged, guilty by the committee. Guilty nga. Hindi siya prejudged, pero guilty. After, mga kababayan, mapatunayan doon sa result ng NBI examination, in-examine yung kanyang fingerprint, hindi nila maisahan yung NBI ngayon. Magaling yung head ng NBI, si retired judge Jimmy Santiago. Ito po, pakinggan natin yung sinabi ni NBI Director Santiago. Kasi di ba may lumalabas na sinasabi na siya ay si Gu Wa Galing po sa Philippine Star. Ping I Lin. So we check kung meron ganung pangalan and fingerprint cards, lumabas meron. And we, ayun nga, kinumpare yun with the fingerprints of Alice Guo. Ayun, nakita namin na galing sa iisang tao yung impression na yun. You see? Napatunayan natin na si Guo Wa Ping Ilin and Alice Guo Ilial are one. Upon the request of the Senate, particularly Honorable Senator Holy. Conteveros, nagpunta kami ng examination on the fingerprint impression of one Guo Wang Wa Ping Lin. When she applied for NBI clearance on March 28, 2006. And we compared that fingerprint impression on the fingerprint card of one Guo Alice Ilial. And we found out that the fingerprints of Guo Wa Ping Ilin and the fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. You see? So, iisang tao lamang yun. Alam mo, ang fingerprint, no two person, even twins, have the same fingerprints. No? Conclusive yan. It is yung dactyloscopy ay infallible science of identification. Hindi nagkakamali. We check it with our files. Kasi di ba may lumalabas na sinasabi na siya ay si Gu Wa Ping I Lin. So we check kung meron ganung pangalan and fingerprint cards, lumabas meron. And we, ayun nga, kinumpare yun with the fingerprints of Alice Guo. Ayun, nakita namin na galing sa iisang tao yung impression na yun. So, napatunayan po. Iisang tao lang po. Ngayon, sabi po ni Senator Risa Ontiveros, talagaan niyang may mga barkada itong si Alice Guo in high places.
Alam na niya, Mr. Maravillas, may picture nga doon sa bahay. Binuking ni Bungo. Yan po. Yan yung picture mismo. Magkatabi sila. Sa bahay ito. Ni Digong. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros discusses the possibility of summoning certain individuals including former President Rodrigo Duterte and former Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faldon to shed light on the suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go's previous claims of receiving assistance from figures in the past administration. Malinaw po sa picture. Yan picture niyan, wala dito. Nandito si dito part, mga kababayan, hanapin ko. Wag makita ko pa. Nandito nakaupo, mga kababayan, sa picture na to, si Faldon, sa bahayan ni Maudigs. Hontiveros highlighted the significance of a specific photo presented in recent Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality hearing on illegal Philippine offshore gaming operators. The photo suggests Go's connection with influential individuals. Katabi mismo po ni Digong sa picture. Bahay nila to. Pag-usapan po namin kung itatawag yung mga ibang tao sa photo na yan bilang resource persons, sabi ni Hontiveros. Pinapakita ng photo na talagang may friends in high places si Mayor Alice Goo. Hontiveros underscored that the photo taken at the residence implies there are not mere acquaintance but close associates or friends, indicating Goo's standing among them. Yan po yung picture. I remember binanggit ni Mayor Alice Goo yung past administration, most often in relation to the previous municipal government sa Bamban. Pero talagang tawag pansin yung photo na yan. Ngayon pa lang, sapat na sa akin na pinapakita ng photo talagang my friends in high places si Mayor Alice Goo. Malinaw po kung sino yung mga salarin. From what we can tell so far sa photo, iyan po ay isang residence. So kumbaga, hindi public place na papapasokin lang ng mga public figures ang strangers or casual acquaintance, kundi mga kaibigan o mga taong mas malapit sa kanila. Ang mukhang ganon ang status ni Mayor Alice Goo sa kanila. Bahay po yan. May hanapin ko po kung makita ko pa. Ito yung picture, mga kababayan, na booking ng picture din si Bongo. Bahay pala yun ni Digong. O yan na booking. O diba? Parehas pa. O, sa bahay pala ito ni Digong. Ito si Faldon. Kaya ipapatawag sila, si Digong, si Alice Goo. Ito hindi natin kilala kung sino-sino yung binilugan, mga kababayan, na mga kasama sa picture nila. O, sabi dito sa post ni Ronilio Royo, sa totoo talaga ang sinabi ni Mayor Alice Goo o Go Waping na tinulungan siya ng Duterte administration para manalong mayor sa Bamban Tarlac. Nung una kong makita yung picture ni Alice Goo kasama ni Digong at mga DDS, di agad ako naniwala. Baka edited lang, pero ngayon, andyan yung bagong picture ni Senator Bongo. Latest yan. Kasi yan yung matapos tirahin siya ni Mayor Baste sa Angeles City, Maisog Rally, na nag-live siya at binisita si Digong para pasinungalingan ang balibalitang ito ipatay na. So dyan sa picture, kumpirmadong pumunta si Alice Goo sa bahay ni Digong sa Davao dahil parihas yung nakasabit na background ng dalawang larawan. Pagtagpi-tagpiin nyo na lang at malalaman nyo na kung anong klasing mga tao sila. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are.
Kaya sabi niya dyan, confirm, bahay nga ni Digong, pahamak si Bongo. Pinahamak yung nag-silpi-silpi siya. O yun, confirm. Kita niyo. Parang nilaglag lang ni Bongo yung ganyang amo. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.